Takna sa ayon ng iligan, alas 7:07 sa kabuntagon. Katilingbang gihamok sa daghang suliran, kagutom ug kalisod, krimen, away, korupsyon ug abuso sa kinaiyahan. Samtang ang katawhan nahikatulog ug nagpakahilom, sila nahikalingtan sa mga namunuan. Pagkadaghan sa higmata nga nangan Ug naumol ang damgo sa kabag-uhan. Milipang ang kahimatngon nga sila kinahanglan maghiusa, mubarog og mutingog aron isinggit ang kalambuan. dili ka musulti ug unsay imong nakita Tingog sa iligan. saksi Tingog sa iligan. Uban ni Attorney Verb Kimco. Ang Tingog sa iligan. sagat Tingog sa iligan. pulos ang haya sa ating mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat. Bala ang Diyos, labing gamhanang magbubuhat. Niining laing adlaw nga imong gigahin sa among kinabuhi. Diyos ko, tumato, nasa makausap pa, among singlon ang imong gugma, ang among saad sa pag-uno, ang imong saad sa proteksyon. Wala ka na mahimo, Ginoo, kung wala ka. Sayod ka. Ang tanan nga niya ka namo, gikan ka namo, Diyos ko. Ang tanan nga bahandi, butang. Sa lapi nga karon among kasamtangan gilutan. Ang among mga kusog, talento, katakos. Bisan ang among mga profesyon, ang among mga negosyo, kining tanan, Ginoo, dili amo. Imo kami, Ginoo, kasamtangan namo, kasamtangan nimo gipahulman ka namo, aron sa tumong sa pag-alagad, sa tumong sa pagpaampit. Busa pa hinumdumi kami, Ginoo, unumi kami. Ayaw tanawa ang among kasalanan. Ayaw tanawa ang kahugaw sa among kalam. Hinunua, ikaw, Ginoo, pinaagi sa imong grasya. Tabangi kaming makatambakwas gikan sa lunang sa kahugaw sa sala, aron mahimong angay nga tahugon nga imong anak. Busa ubani kami. Panalangini kining tulumanon. Unta, mahimo kining tungog
niadtong mga walay tingog. Mahimo kining kusog niadtong mga walay kusog. Mga maluyahan nga natumban lang in taon sa mga dagko nining katalingban. Himo kining bahandi sa mga kabus. Himo kining paglaom sa mga nawad-an nagpaglaom. Himo kining kahayag kaliwala sa kangit-ngit ug kalibog sa katalingban. Giyahi kami Ginoo, lamdagi kami. Pahinumdumi kami nga walay usa ka namo nga dunay monopoliya sa maayong panghula-hula. Nga ang tanan kinahanglang makatingo, nga ang tanan kinahanglang magpaminaway, ang tanan kinahanglang madunog. Kay bisan pa man gani ang mga bata, dunay sugilano. Ikaw unta ang dugukan ni ining tulungan mo. Ikaw unta magpahinumdum ka namo nga diha lamang sa gawas ng tiyanggihan sa mga ideya, di namo makaputang asa ang kamatuloran. Kining tanan namang gipangayo, gilauman o giampo, pinaagi ni Jesucristo imong bugtong anak, among manunutos. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangan, sumay pag-ibig. Sinong nagmamahal kundi ang tao? Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man
Diyos kung di ako nagmamahal? Sino Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Bayong buntag. Piling adlawng Domingo na usab, Sunday edition, Tingog sa Iligan. Pitsa 14 sa bulan sa Hunyo tuig 2015. O katulog na lang, araw ng Iligan. Advance happy birthday, Iligan City. Kumusta? Madulog kita live, 7:11 a.m. Maayong buntag, Iligan. Maayong buntag, Mindanao. Pilipinas, maayong buntag. Madungog ko sa kita worldwide, online via the internet, sa audio video live streamings, sa Armen Iligan Ustream, sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga naminaw kanato. Karon sa nagkalain-lain nga panahon sa adlaw, mahimong naminaw gabi, ato mga Iliganon o mga Bisaya nga nagasunod sa mga isyong nasudnon o isyong Iliganon o Mindanao, pinaagi sa Tingog sa Iligan. Maayong adlaw kaninyong tanan ug maayong gabi kaninyong tanan, maasa man ug maunsang orasa man sa inyong dapit karon. Kini na usab Berkin ko mudapit kaninyo hangtod kita alas 8:30 sa Tingog sa Iligan Sunday edition. By the way, ang ato di ang timbaya og happy priesthood anniversary ngadto kang Father Nazer Saragosa. 24th priesthood anniversary ni Father Nazer Saragosa. Kagahapon nanawag siya na di moderator ni Berta, mga amigo ni mong mga musikero kay mag-jamming ta, no? Dito usab, so paabutan ninyo doon natay doon na puntay mga clips, no? Sa jamming nga nakita po, may kanta gali si Monsignor Jemar Veracruz, dito si Father Ikul, si Father Jimmy, no? Father Dodds was there, o ang mga kaparian. Paabutan ninyo. Ug paudbuta usab ninyo ang live interview nato uban ni Father Nazer Saragosa. Tungod kay daghan kay siya ipaambit. Imagine 24 years of priesthood, dili na siya sayon. Balutaan na. Lisod gali kaayong mutuman og panumpa ngadto sa asawa, unsa na lang nang panumpa ngadto sa Dios, no? Lisod kaayo, lisod giusa. Unsay mga sekreto ni Father Nazer? Kaya pa ba niya nga mopadayon sa pag-alagad, isip alagad sa Dios, no? Vow of celibacy, vow of poverty, daghan kay pag-antos ang usa ka pari. Pero giunsa kini paglatas sa atong alagad sa Dios. Father Nazer Saragosa ay si Father Nazer, ako jining palangga kay siya ni og si Father Nazer og si Father Albert Raso og si Father Jemar kaniadto Monsignor Jemar Veracruz ang nagkasal nako. And that was og ni sa akong kapikas no si Gingging, and that was 23 years before. Imagine 23 ka tuig kanhi diri sa St. Michael's Cathedral, tulo ka mga higala nato nga mga kaparian ang triangular to nga misa ba, no? Salamat kaayo nga ikasal ka nato. Kalo is Ginoo po 23 years napagyapon ang atong kaminuon. O kalo is Ginoo sa panalangin gihatagan og upat, no, ka mga buutan kaayo nga mga anak. That's blessings, di ba? Ito na pasalamatan nga, di ba? Salamat kaayo Father Nazer sa imong pag-alagad. At isang paminahon tingali ang awit ni Father Jemar. Awit Father Jemar Veracruz. Mr. Edmond Dayon sa National Grid Corporation of the Philippines, banggiita ni nga driver ba diha sa Luyos St. Michael's po yun, no? Paring Edmond ay buntag diha, text nato.
Okay. Atong paminawon sa Father na sir, ato may pakulti sa luno niya. Sa pang sekreto niya, di ba? Nangini, sa may sekreto sa par iso na pare eh. Sa iyo ni mo nang pare nga daghan kaayong mukanta nga mga gwapa. Nga ba ibang gwapa mo imong mukanta ra bag kana bitong ribalira bitaw? Bantay ka ng kanta ng nini. Madam Sara, kabantay ka ng kanta nga sa mga gwapa para sa pare. Na, kabalo ka na? Kanang ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ana, nya kabalo ka siguro sana. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila'y hindi mahalaga. Mahal kita kahit pare ka man. Ana ba? Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Okay, oh. Di ba, listen oy. Ang kaalang mo ingog, mahal kita kahit pare ka man, listen na siya. Wala problema na. Wala pare ko day. Pare ay duldol day, pare ko day. Pare ko day alagad sa Dios kan kantahan kag kantahan kag maging sino pa kaman. Kaya ni muna nang nini. Sa imong pagkalalaki. Di ba? Madam Sara. Dobig attorney kay kung pare ka dulon ka na kantaan ka. Ngayon, tubagon lang ka attorney. Father, hindi ko kasalanan na nagkaroon po ako ng damdamin na ibigin at mahalin. Attorney, grabe kasi ka sa ako kong ma'am Esme. Good morning dia ma'am Esme. Dia Lili, kung dapat nagyo ko present sa Sunday edition sa Tingog sa Iligan. Naningkamot ko attorney kay ngano. Amigo man ta di ba? So attorney mag-greet ko lang ang birthday the city of Iligan. Happy birthday Iligan. Karon ng Martes attorney ba? Birthday sa Iligan mami ikat 65 man ata attorney. So doon ako'y nakatunan attorney nga ako gyud isulti karon para sa mga katawan na minaw sa tibuok kapupuran nga aniya kami daghan si Ma'am Nini sa programa ni attorney para sa kalayaan kalayaan or sa dakbayan sa Iligan sa iyang adlaw birthday. So ako ay kasulti attorney go padayon Iligan magandang buhay unta para sa mga programa panglantaw ni attorney panimbaso kay grabe na yung programa attorney kag ginatangan ay padulong bito ko diri diksaysi nagsakay ko sa taxi attorney taxi cab ingon na uy madam Sara kadugay ba musugod na si attorney unya kapag abot ko dito musugod na. Good morning sa akong pinalanggang apo si baby Kurama attorney na di ba sa programa wala man tay pili attorney pwede nato mention kay naminaw karon bahala asa daw siya sa kalibutan naminaw des so good morning sa akong pinalangga kay kini nga tawhan attorney hindi ko rin kasalanan attorney kung anong gimahal ko nin tao sama nimo kay kabalo ko nga maayo nga nindot pod ang panglantaw wala lain attorney kun dili imong kumpare di ba kumpare nimo ni ang akong Mayor Lawrence Cross. So, maayong Domingo, Mayor Lawrence Cruz. Ex-Mayor Lawrence Cruz. Okay. Yan si Ma'am Ismi Padagas, no? Yan na po ng uban, no? Ma'am Ismi Rica Blanca Padagas. Muna gibiniban ni Ma'am Sara. Ako lamang ang iibigin, ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin tuwi na sa aking alaala. Okay, onya na po itong uban. Okay. Nangnini, murang na ay problema de. But anyway, onya na siya. Ulit sa kuan. Atong sulayo ato sa paminaw, no? Lang kung bagong mapuntag sa tanan sa Tibok Iligan, labi nang gyud sa among
atong barangay Mandulog og sa pinalanggan akong barangay din na nga gigikanan ako sa Iklaan mayong buntag sa kapitan og sa mga opisyalis diha. Okay, atong paminaon, no? Kaya si miawit si Monsignor Jemar Veracruz para ni Father Nasser kagabi, no? Monsignor Jemar Veracruz, paminaon po. Your ministry. God will call us anytime, and His calling for us is not static. His calling for us is dynamic. So, whatever the sign of the times will be there for us, let us respond to that call of God. And it is diha ta mahimong matinud-anon sa atong pag-alagad kaniya o sa iyang katawan. So, Father Nasser, more power. God bless your ministry and God bless your people. Daghang salamat o happy anniversary, Father Nasser. Dyan. Kaya pagkapalan na doon, alisin na kami. Dahil nag-uman mi sa seminaryo sunod sa 2 katuig. Siyang rektor, ako ang sweldo na rektor. Karoon uban kaya po mi. Kasi rin the sign of the time, matod pa niya. Always standing for the truth. Tanong na yung nagamadalian, nagatindog sa kamaturan. Kitabi naman siya na modali na ng congressman. O niya, kitabi mo kasi si Atty. Ber, isa kayo mo daw ganito orang. Depende. Niya ako rin ba, kitabi mo, udagan Vice Mayor. Bitaw, kanong na inamo ang pagpangalagad sa Ginoo. Una yung priority sa mga. Sunod, isa na po yung sunod. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Tupik po sa jam party kagabi, celebrating the 24th priesthood anniversary of the vocation of Father Nasser Zaragoza dito sa Suarez, ang atong parish priest sa San Vicente Parish. Tanang taga Suarez, sinaminaw karon sa Suarez, no? Father Nasser, maayong
Anytime ko na mo tawag si Father na sir kay post na live siya nga doon po siya mensahe. Hulato na to Father na sir ha. O naka-istorya na si Monsignor Gemma kaganina. Okay. Okay. Nasudnong balita. May atik ha, doon ay atik si ko na. Binay. Bisaad si Binay. Murag makta ko no ang tanang mga barangay captain o mga kagawad sa tibok nasod. Saad man siya. Kung ako'y mapresidente, kung ako'y inyong butuan, kayo. Kung ako'y inyong butuhan, kamong mga taga-barangay nga mga opisyal, swelduhan tamong tanan, ha? Og dako nga sweldo. Gwapo kayo nga panumpa niya. Indot ha. Lingaw ang taga kuan ni. Lingaw ang mga taga barangay. Karon man good ingon si Binay, ang atong sweldo, ang inyo kay allowance raman ginagmay ra bitaw tuod luoy biya kay ni mga kapitan in town oy. No, mga barangay may problem huna-huna sa atong mga sa atong mga senador ug mga congressman, no? Pagkatako sa trabaho sa kapitan, no? Halos tanan tibuok adlaw gabi ibunluton ka problema sa tibuok barangay munganha nimo, ikaw mo imo abuno pag naog sa taga munisipyo ug taga City Hall, ikaw lang gyapon mo ihog manok imo tanan allowance ra ihatag mao punas kagawad ba? It's really not fair, di ba? Dili sakto gyapon, no? Murag nakatunong pod si kuan, si Binay. Naagali toy ingon na tinuod lang dunaga ito'y retirement benefits unta gihatag sa balao dito sa Kongreso sa House, nag-appropriate sila kay tagaag bisag 75,000 na lang kung mo-retire ka sa imong pagka barangay opisyal. Sus Ginoo, gitira man sa Senado, man aprubahi sa Senado, sayang, no? Pero nga to na din sa reality ha. Kuan kining dili na tiaw karon ang kuan, dili na tiaw karon ang trabaho, kaakuhan, accountability sa ato mga opisyal sa barangay. Grabe gahom. Imagine na hunaan agud ng kapitan. Kapitan, ang mayor, lupig na kapitan ba? Ang mayor executive na, pero ang kapitan di lang na executive yung trabaho, legislative pa jud na, maghimo pa jud ng ordinansa because he is the chairman, he is the presiding officer of the sangguniang barangay. Ang mayor may labot sanggunian, no? Pinanghagay ra man na sila, lahi-lahi man na sila. Pero diri sa kapitan, siya mamuno sanggunian. Trabaho pa nimo sa hustisya. Ikaw pa chief law enforcer sa barangay. Di ba? Ang tanang gubo tanan diha nga mga krimen, bisyo, ikaw mo na ikaakuhan. Pagkadako sa trabaho, ikaw pa'y amahan. Ikay duulong kalayo ras balay ni mayor, kalayo ras balay sa congressman. Pag maproblema ang usa ka taga barangay, ang diretsong duulong kapitan man jud na. Di ba? So ang resulta niya, ang kapitan in town allowance ra gihatag. Dili man na sweldo, di ba na salary ang gihatag sila ay. Di na salary. Mo nang mingon Binay nga mayo pod. May tag na apoy mga magbabalaod nga nakahuwagi ni mahuna-una is mga magbabalaod may ta karon ay mga magbabalaod makauna-una ani to sponsor a bill. I think barangay officials deserve this, no? Kinahanglan lampod nga commensurate sa ilang kaakuhan. Imagine mabikil na gamay ombudsman na ba? Kay public persons in authority man sila, public employees. Pero kung sweldo na wala, dili maayo na siya, no? Morning Attorney Bear, pudo nga ko, ngutana ko price books. Felix Talazar le pangutana ni tagaan kag number. Sige siya, gusto lang kuno siya mag-MA. Gusto mag-MA. Madam Sara, nakabasa na ka sa kong libro? Wala ka lang ko. Dili ka LA. Oo. Tagaan ta ka. Tagaan ta ka. Murag MA ra kataman, di ka ma-LA. Kayo lang ha. Na ang mga taga-tud ko ani siya, taga-asa man ni siya nag-text na to. Okay.
Tagasa ba, no? Atong klarohon. Espanyol. Barangay Mainit di ay siya. Taga Barangay Mainit. Unya po. Alay man. Niya po dai. O taga Jimenez, Misamis Occidental. O tanong taga Tabuk dai diha. I spent 5 years of my life, the best of my life diha. Nag-eskwela ko. 9 years gali di ay. 9 years kong ka-eskwela sa Misamis University, dayon sa Lasal Usamis, ni-graduate aglo diha ta. We were broadcasting at DXSY of Usamis mo na daghang kay taga-amigo diha. Congressman Henry Waminal, ato nang amigo, ato nang kadungan. Governor Leo Ocampos, mga ko-alumnos na to na diha. Morpheus Agot, musta mo dihang tanan? Kumusta mo? Okay, sige. Hanggang naminaw, kusog yung kay signal na to sa Tabuk. Grabe yun, no? Bisan sa Usamis, first hand ang signal eh. Magkatuo ka nga, mutapad ang 7-Eleven dito. Musahay, mas kusog pa sa mga lokal nga radio dito. Ingon ni anak, kakusog ang kuwan. Ang tawag na mo, kung doon na mo yung mga reaction karon, just i-text lang ni nga number. Natay cellphone karon, you can interact to our issues, ha? Natay cell number kayo. Oh. Oh. Tay. Oh. Abi nimo ang tinuod. Okay na maluoy unta ang katawhan nga mo hatag og panahon kang binay para matuman ka ng naaog naatay mga lokal nga kinahanglan mo reklamo po didto. Sa ato pa nang ninit tungod aning saad ni Binay, butar na kang Binay, ha? Butar na kang Binay, ha? Ako og matuman. Og matuman. Mao na nga dapat jud kay pero karon klarohon nato ang mga tuan dili sa saad, no? Kung dili sa klarong plataporma kanang saad sa mo kay na isaad good, no? Klarong plataporma nga kuan sa gobyerno, no? Okay ra. Pero that's kuan. In fairness to Binay, siya pa'y national figure nga naka ug presidentiable nga naka hisgot ana. I know ako mismo nagsuroy mo kita sa mga barangay, mangabot mo kita laing lalawigan para lang mo lecture sa mga barangay official. Mao gini ato nakita, mao gini sumbong nila nato ba. Luoy kay sila. Dako kay sila gahom. Dako jud kay bahong, no question about that. But the problem is, are they duly compensated? Murag wa gyud, diba? Pero og naay mga politiko dire sa ato panahon nga mulingkod, pwede na reklamuhon dito kay gisaad man na ni Binay. Og mo daog si Binay. Dili na issue ng daog si Binay. I know anybody no can do that. So bisan kinsa we'll just magpresidente. raise the issue. Ato lang diha nga ang issue diha nga bisan kinsa ma presidente, bisan kinsa ma congressman, ma senador, moagi man nagkongreso, will commit to do that. Lagi. So, we'll have one or usa na sa mga legislative agenda. Sa usa ka magbabalaod luoy nga ang mudagan. taga-barangay attorney. Diba? Grabe kaluoy ang taga-barangay gyud. Maupay mo gasto gani sa mga pagkaon sa mga tao ug mag-meeting sila. Okay. Luoy kayo gyud. Para sa inyong mga reaction, you can text us diri sa atong cellphone numbers. Skip lang ha. 0 okay, this is Globe, no? 0906 349 lang ato sa ning pahayag-hayagon sa naman ning atong pananaw en tao ning mga senior citizen naman ning pananaw ni klaroho na ay katawa di man sara kadto lang ato klaroho sa niya harana 0906-349-1293 0906-349-1293 Globe na siya unya og smart mo na mo dapit sa Mandulog na mo dapit dinha kay wala ra bay Globe diha no 0918-494-84 okay 494-6415 0918-494-6415 okay. Unsa man ang problemahan ng nini, unsa man ang gisulat dire murag naay gi-deliver nga sulat dire sana siya kanang giatangan jud taani pagkanaog attorney katong isang adlaw na malihog lang sila nga kung pwede ko no basahon kani kay bahin kani sa mga beneficiary sa mga taga-agrarian reform. Ang mga tenants ani kay si Luisa Ibanez, Lodigario Paradero og Quirino Utuhan. Nagpuyo ni sila sa yuta ni Flaviano Sialunggo. Okay.
Asa man na dapit yuta sa Linamon Mm. del Norte. Sa may Dayon. gisulat nila diha. Dayon ako lang ni hagpaton kay taas kayo. Okay. Dayon nagpuyo siya sa yuta ni Wala Palagyo. may saka na lang kung Sialonggo. sila aro ato pa istoryahon. Mao gani unta. Unya pagkatapos na kaning yuta nasakop sa kanang GM Power. Kanang coal power plant diha. Dayon tinans ni sila adtong 1936. Unya naani anak si Sialonggo nga si Elena Sialonggo ug ang anak ni Elena Sialonggo Melvin de la Cruz kanang bata pa dayon papahawaon sila kay nasakop sa GM Power ug ang GM Power ilang gibayran ug gikasabutan nga tagaan sila og 150 square meter hantod karon 150 square meter nga lote. lote. Okay. Dayon hantod karon wala gihapon sila matagai. Okay. Og kani sila ang tinuod kanang nakaseminar kang attorney Bini Plando partidong manggagawa. Naa sila kasinatian sa DNR, naa sila kasinatian aning agrarian reform busa nagsulat sila og namalihog sila sa ako. Taas man kaayo og akong basahon. Ingon ani attorney nga kung pwede ko nung basahon lang nako. Anya, mao na ni So ikaw sumadal na to ang problema nila karon. yuta. Nganong man sila mga samuhante. Samuhante. Okay, misulod ang construction sa GM Power, ang coal power plant. Unsay problema? Ang kuan gibayran daw kani si Sialonggo o Ang ilang agalon. Ang iya syuta sila samuhante dayon. Dayon sila kuno gisaaran nga tagaan sila og 150 Okay. square meter pero hantod kuno karon wala. Ang kaning tinan si Luisa Ibanez Quireno Odtuan. Okay, kanang saad gay kana sa coal power plant. Okay, unsa pay gawas sa saad sa Humlat, unsa pay lain? Wala na kana ra wala sa saad sa bayad wala. Sa monte man. Wala gisaaran lang sila. Alagi-lagi gisaaran o wala? Sa monte mo gud sila. I mean, kung doon naman gali pag pag bayad sa yuta kung tenanted na ang sa monte na iya. Wala lagi gisaaran. Gisaaran lang sila. Gisaaran sila nga bayaran kisa gasaad nila. Kana si Sialonggo. Ang ilang aga. So sige, ilang atuon kung dili madala ilang ipatawag sa Department of Agrarian Reform. Kay naaman tay legal division, naaman tay mga abogado diha nga mulaban sa mga samuhante aron mapatawag dito ug dili magali file ang kaso. Mao na. Usa Ato kamo. sila abogado dili gina siya pwede ha. Okay, maay diri kay ato na mo na padayag but ang solusyon ana legal gyud. Lagi. As early as possible you go to the Department of Agrarian Reform. Patawag ng imong agalon, ipatawag pud ng GM Power. Kinsa may kuan di patawag aron maatubag sila kay dili na pwede nga samuhante nga ana maumaor gitaw na panginabuhi ninyo kwaon na ng inyong uma nya pagkahuman. Papawaon Thank sila. you hon lang mo di na pwede ay illegal. 1936 pa sila namuyo diha. Okay, sige. So kaysa to mga ngalan na Si kuan si Ibanez si Luisa Ibanez Quireno Odtuan og si Rodrigario Paradero. Okay, salamat kaayo. Thank you very much. Salamat kaayo daghang kay naminaw nato bisan sa timuga. Happy anniversary, 23rd anniversary of marriage, attorney. Bili ay advance na uy, dugay na kayo ang akong anniversary. Advance na lang, advance 24th, advance 24th. Ang i-happy anniversary nato si Father Nazer Saragosa celebrating the 24th anniversary of his vocation kagabi. Nawag to karon anytime si Father Nazer. Daghang tag mga problema nga tukion, balik ta human. Ini si Attorney Zal Dilim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao'y labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon nga kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini.
Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong iligan. Let's register as voters for the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Okay, salamat kayo, Attorney Saldilim. Atong pasalamatan si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Ka Pa Movement. Kagahapon di ay ang Sabari Cup, gipahigayon ang Sabari Cup Basketball Cup. Sabari gilusad kagahapon ang Sabari Basketball Cup. Dunay unang dula kagahapon, tumong niini nga malingaw ang atong mga kabantanunan, mahiusa sila o mapalayo sila sa mga bisyo o droga. Congratulations and more power, Pastor Kokoy Sabari sa Sabari Cup. Ato usab nga pasalamatan si Mr. Jeffrey Uponda sa Bantay Justicia. Lamat kaayo sa Tita Fanny's Liempo and Chicken House diha gyud sa Consulting Street. Na sila'y kuan ha, ang Tita Fanny's na sila'y na sila'y function area alang nga mo accommodate sa inyong mga family occasions, bunyag, sa pamailain diha, mga birthdays, bisan unsa nga mga selebrasyon sa banay diha lang sa Tita Fanny's Function House sa Consonhe. Bisan pa mga kasal, mo cater ni sila. Ato usab nga pasalamatan ang Joseph's and John's Barbershop and Beauty Shop diha gayud kilid sa St. Michael's Cathedral. Domingo karon sa atong pagpanimba kung Katoliko kita, pwede ta diha, di man gali daghan pa kay mga simbahan paduol dinha. Pwede tang magpagwapa, mugawas man ta, no, di ba? Moadto man tag lain-lain nga dapit human pagsimba, pwede tang mohapit dinha kay matinagdanon kaayo ang ilang mga barbers o mga beauticians. Eksperto kay tanan, bugnaw ug limpyo kaayo ang dapit diha sa diha kini sa Tita Fan, diha kini sa Joseph's and John's Barbershop and Beauty Shop. Okay, ganit lang ha. Ikatong Bel Air. Okay, sige. So ato usab nga pasalamatan ang audio architect pinaagi ni Cesar Padilla diha sa Dove Street. Salamat kaayo. Ni mga nag-recording sa daghang kay mga awit sa harana sa Hustisya, Cesar Padilla. Satisfy your sweets diha sa Dunya Maria Subdivision. Alang sa inyong mga orders for viands, tanan nga mga orders ninyo for cakes, delicious kastanan, cookies, sweet products, diha lang sa Satisfy Your Sweets sa Dunya Maria Subdivision. Fun run, no? Suportahan nato ang fun run sa Handog Ko sa Kapwa sa Iligan, June 21 of 2015. Let's support it, no? Itong mga registration forms for the fun run, palihog ato natong bayaran, no? Para ani tabangan nato ni, no? In fact, I accepted the offer nga kita ang mag legal advisor ni ining mga grupo nga ingon niini tungod kay we have to inspire and motivate people nga naay mga dako nga kasing-kasing sa mga kabus. Suportahan tani, protektahan tani tungod kay kini ang gikinahanglan sa atong katilingban karon. Mga katawhan nga matinabangon, no? Mga katawhan nga matinabangon, dili mga katawhan nga mapahimuslanon. Okay. 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 Good yan atong mga friends usahay mo text. Okay. Atong balik mayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Ka Pa Movement. Kami kinasingkasing naghangyo sa tanang hingkod nga magparehistro na sa COMELEC. Kami naghangyo usab sa mga rehistradong botante nga klarohon sa COMELEC kung kumpleto ba ang atong biometrics data aron makabutar gayud kita karong 2016 elections. Ang atong boto may atong gahom og hinagiban isip katawhan aron kabuton ang gidambong kalambuan sa Iligan, kay ang atong boto sagrado man sa atubangan sa Dios. Iligan, kini ang akong mga pagampo, may pag-asa ka pa. Kini ang inyong ubos nga higala, Pastor Kokoy Sabare. Mayong sa Call for Justice.
Ako nagduyog sa damgo natong katawhang iliganon sa usa ka malinawon ug malambuon nga syudad. Diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong iligan. Salamat, si Atty. Ed Prospero. Okay, Madam Sara, unsa to imong konsep? Attorney, ako lang murag dili lainan ko nga nakatingog na ko ko diri ang ako ang pinalangga nga chairperson sa ICCW City Councilor si Ma'am Rene P. Padilla. Saan naminaw karon? Okay. Good morning Ma'am Rene P. Uban sa imong mga kabinete. Di na ko i-mention ngalan kay dagan kaya ng mga then si Ma'am and si Ma'am Mildred Nuevo. Pang-greet po ka Madam Sara kay naminaw day sa imong programa. Okay. Salamat Ma'am Mildred. Karon, siyempre sa IANR Hospital. Okay, mga tigpaminaw nato sa IANR. Ang dagami pasyente karon ng mga senior citizen nagdala radyo, naminaw sa imo. Very good. Okay. Very good. So, good morning diya sa Roosevelt back to back sa IANR Hospital kay. Usa urasa ka ng atong mga radyo diha, usa urasa bukas ato mga radyo diha. Kanan diksay sigud attorney sayog yun na basta diksay sige tangang kay ngano nasayon man sila nga dinhi sa diksay si ang tinuod nga storya nga walay bitoy bahaya sila ugma straight to the point. Kay pagtagap sa atong mga senior citizen diha. Siyempre na si Madam Sara karon gani attorney salamat kay magunana di na ko mapaabot matapos kay dito na ko magtiwas kay ako bisor karon Domingo. Leader God. Supervisor. Bisor na. Naka-duty ko attorney. 8 to 5 whole day karon. Sige. Sing ano lang dai ka para mutingo. Yeah, para mutingo. Para dili manggod ako ganan attorney kanang style system malulubog lilitaw. Diba kasama sama-sama. Tatat RMN. So thank you. Salamat kayo Madam Sara. Nono Ismadi. Nagian ko paring Nono Ismadi. Good morning sir. Nagian ko naglimpyo-limpyo sa iyang pasinaw sa iyang sakyanan. Good morning, happy birthday Iligan. Okay. Thank you attorney. Ang mga kauban ko sa paglinggawas, si Ma'am Esme, si Ma'am Mary Suelo, ayaw mo kalain nga dili mo ma-mention hasta mga uban diya gwapa. Basta kamo gimahal mo ni attorney. Ilabi na sa Liok Iligan Incorporated. Kauban ko attorney paglinggawas. Si Ma'am Esmira man na imong kaila. Ma'am Esmeralda. Sa Liok Iligan. Ma'am Para may mo kanta ako dili ma-mention basta mo kanta. Ma'am Esme dunay kanta ka Madam Sara. Sige. Okay. Ma'am Esme naminaw ka dunay nagingon nga sa sunod mag-record ka dito nag-record attorney kay Sir Cesar Padilla. Okay. Katong kanta ni mga paborito ni aning Sir ini Alsonado Directora. Minsan lang kita iibigin. Sige. Thank you. Salamat kayo. Madam Sara, thank you very much. Sara Tawaga attorney si Madam Corazon nabangkitan magbabara. Antod karon wala. Dali na dirisis. Okay, balik ta sa atong mga issues, no? Salamat kayo ng Sara. Thank you. Salamat kayo. Ang atong mga issues kagahapon over the week, no? Una atong natuki kadtong hilisgutan sa merkado publiko. Importante ka ito din natutubiyaan padayon nato, but we are happy and we're so thankful sa EDMO leadership karon pinaagi ni Ma'am Verzi Hunsan nga nasugdan gyud ang resolusyon sa problema. Iyang gitawag ang usa ka tigom, giinvitar niya ang mga leaders sa merkado, gi-invite pud niya ang Bantay Justisya, and we were there, pero nasubo lang ta kay Bisan City Legal Office wala didto, walay konsehal wala didto, mayor wala didto, nakita nato ang problema nga dali ra unta kaing masulbad na ug moatiman ang mga konsehal, ang mayor, ang city legal, pero wa tay nakita dito kining mga tao who could have immediately responded to the problem and resolve it. So maunay atong problema, maunay nakita nato nga wala dito. Ang problema mauni, it started with a problem ni atong pag-confiscate lagi bisan pa nakabayad nag 50 pesos ang usa ka magtitinda in town nga kabos, si Mr. San Ramos nga presidente sa Bantay Justisya diya sa Bagsakan area. Gibutang mientras tanto ibabaw sa kariton Mr. San Ramos nga nagaparking ang kariton diya kilid sa Chico Street para iyang i-deliver ngadto sa usa ka tindahan duol ra. Na abtan man sa operasyon karon, gibunlot ang iyang
gi-confiscate ang iyahang kahoy, wala na gyud giuli kaniya, gipabayad pa siya og 50 pesos nga multa, kuno multa. Okay. So dito una sa atong giresolba, atong gitan-aw na paminaw man ang pikas ug pikas, ug nakita nato manggod wala may mablame pikas ug pikas ang atong mga market police, ang market administrators. Di nato ma-blame sila personally. Perhaps no, kulang lang sa direksyon. Ang ato pong mga vendors palitan mo, react pud sila, dili po na sila mablame o react, isog kay silang mo react. Panginabuhi ba na, no? Panginabuhi ba na, may biata kay natay sweldo, di ba? Natay deposito sa bangko, kana sila giutang pagalit nila sa 5-6 ng ilang investment diha, gihapak na sila makalilisang usa lang kalamisa, usa na ka makalilisang sa usa ka area nga di na ba gobyerno tag-iya gibutangan, gipahamtangan og bugat kay mga balayronon sa lisensya. Mabikil ka may dakop diretso, mabikil ka may take over dayon kay ibaligya sa uban. Mao nang naako no kuno tinuod ni kinahanglan maimbestigar ni na ako no yung mga kortahan kuno diha nag-invest nga kuno na ay stall nga daghang kay nga tanan kay lakas sa EDMO, no? Ang resulta ang mga kabus in town nga nagtinda diha gamay bikil, di kabayad lagi taon kay pila kalisod gitaw sa negosyo. Take over diretso ibaligya sa lain. Take over din sa lain nga kuan kanang sa lain nga tao nya. Ang resulta daghan ka istanan ang nag-antos unya halos gihakot na kuna sa mga kwartahan, mga investor diha gialaw sa EDMO. Daghan kay diha mga higala pa natin Muslim ng uban diha kuno mao may makabayad ritso. Luoy kaayo ang makaluoy nga mga negosyante sa merkado. Ang resulta gipasagdan gid ni, wala gyud nag-atiman nga mga dagkong opisyal. So nagkatibulaag, confused pod ang atong mga market police ug market administrator sa balaod. Ang resulta gikuha, nagreklamo San Ramos, nagfile og kaso. I don't know say naitabo because I even advise him nga dili sa nato i-file ang kaso lagi kay kuan kining kung pwede no istoryahon sa nitanan, pero di pa nimo ma-blame no ang atong mga negosyante sa merkado publiko nga ingon kay nangita man sila justisya. I am wa jud koy otoridad moingon ayaw. Igol ako mo advice ayaw sa magistorya sa. Pero kung gi-file na wala jud koy labot ana. Maybe mi adto sila laing abogado wala jud koy labot ana. Pero mas maaypot tingali ano ma-resolve nila legally. Number 1 ang atong nakita nga problema. There is no law that authorizes the daily collection by the city government through our market administrators sa atong mga merkado publiko, and there is no local law, there is no local ordinance authorizing them, not even a single provision of an ordinance, market code or any law for that matter, authorizing them to impose this amounts para bayaron. Ang itabo mong diha matud pa kuno ang market administrator kuno sa puton kuang kuno ka mo saylo kuno ka aning daple di ba makaokupar ka for example ang imong tinda na ilamisa karon like Checo Street di ba busy kay na mo exceed na diri dapit karsada babagan gamay ang karsada 50 pesos na madugangan ni mo nagaing lamisa 100 na, pero depende ka po sapot kuno ang market diha ang mga implementor diha. Pag maayong mood unya naka-violate ka pwede okay lang, pwede pod 50 og masaputo na kay moabot mo nag 200 kuno. Mao nang nangutan ako unsa may inyong basihan ining maong balaod kay klaro ba na ato iklaro ha para maklaro nang sayod kun daghang kainamon sa merkado publiko karon. It is the fundamental provision of law, concept of law, that we cannot collect to any person remittances or payments to the government, even to the local government of Iligan, when there is no law that authorizes that. Nabili ta pwedeng mupabayad, multa man, balayronon man, kung walay balaod nga nagtugot ana. Now karon mo nang nangita ko dito, asay balaod nga nagtugot sa atong mga market administrator sa EDMO. Naabay balaod, naabay provision sa balaod, or maybe a local law, naabay provision sa market code sa Iligan nga nagtugot sa syudad sa Iligan ug sa mga personnel niini nga mukubra ug mutugot sa mga pagpamaligya diha sa mga kadalanan o mga dapil sa kadalanan ug mutugot kanila pagpabayad pagsingil niining mga balayronon adlaw.
Sus Ginoo ko, magpuno ka tuig na ning gihimo. Di ba? Magpuno na day ka tuig ning gihimo. Mag-issue resibong daan kaayo kadudahan ambot ning resibo asa nagikan kolektahon. How much is the money collected? Wa tang kabalo. Pero what we can assume, pero dakuan ang kortahan matag adlaw. Kadaghan kaayo 50 ba tag 200 pa usahay. Kadaghan ka mga ambulant vendors diha. Gipahamtangan nila sukay unsa pa man diha, gipabayad nila na bisag gababag sa karsada. Di ba? Gipabayad na sa mga taga-EDMO. Sa pila ka tuig, asa naman ang kortaha ka na paingon? Grabe ang pag-antos. Pero okay ra na siya. Pwede ratang ikaduha na lang na kanang accounting of that amount. But the problem now nga atong tan-awon, in the first place, otorisado o gitugutan ba ang atong mga market administrators and personnel to collect this amount? 50 kung mulapas ka sa karsada. I'm sorry, wa jud ta kakitaglagda sa balaod nga nagtugot ni ana. Walay problema sa mga extension sulod sa merkado, di ba? Sa sulod lang sa merkado, di lang mukawat sa karsada. All the time we have the provisions of the market code nga nagtugot nga bayad ko niya sa balaod man na munang dili ta nabi tay mga taga merkado diha gato nagaharana pa ta nga mga bulan nagturni ngano man ning grabe turni pag extend mo usa turni bayad na bugag-dugang turni bayad ka inadlaw-adlaw 50 lain na po 50 sao man na market code man na. Pero ang issue karon ang pag-okupar sa dalan, pagbabag sa dalan karon nga gitugutan sa syudad, pwede ba kang pabayaron? I'm sorry, but there is no law that allows that. In fact, the fundamental provision of law and the decisions of the Supreme Court for that matter nagaingon walay gobyerno nga makakontrata o makatukod o makigsinabtanay o motolerate sa mga usa ka negosyante o bisan kinsang tao to occupy a portion of a city or public street. Why? Because matod pa sa Supreme Court gitinaw ni, these are areas which are beyond the commerce of man. Illegal ug supak sa balaod sa usa ka gobyerno o usa ka personahe diri, maidno man siya, market police, market administrator man siya, nga mukubra dinha base sa iyang pagtugot. Okay na problema na nimo whether to enforce the law or maybe maluoy ka padayon lang diha, okay lang, padayon diha, maluoy bang pa panginabuhi man ang imo. Dali ra ba kay na istoryahan, di ba? Pero wala gyud balaod nga nagtugot ninyo diha nga mukubra mo pabayad anang mga area diha dapat daplin karsada nga nag-extend na sa road right of way. That is beyond the commerce of man. Illegal na. Ang matag-adlaw nga inyong gihimo na mahimo mong kasuhan, and that's a criminal case. Muna gitawag ang kaso nga illegal exaction sa revised penal code. Kaya di man mo otorisado, nagkubra mo diha o may balaod nagtugot ana. Mapriso mo ana og pila ka kaunsa matag-adlaw. Matag-adlaw buntag ug tuhapon ra ba kunog sa puto ng ato mga market police diya. Buntag ug tuhapon ra bang kolekta alas 50. Tag 200 pa kausa. Pabuot lang sila. So ang resulta karon kadaghan kay kaso ninyo inyong atubangon, di ba? O illegal na. Krimen ka ng inyong gihimo, makaluluoy in taon kayong atong mga vendors nga anaon na lang ninyo. Mao ning ang problema karon, confused lagi di na to ma-blame ang atong mga market administrators because there is the direction from above. Gahulat nga na ay taga City Legal Office ni atong panahona. Gahulat naghangyo tabisan sa radyo nga naon tay konsehal in charge sa public market o bisan naman lang gikan sa buhatan sa mayor. Diretso sa buhatan gid sa mayor ang makaabot ngadto kaniya. Anyway naman si Ma'am Virgie Hunsan. Pero sa mayor unta, bisan panahon lang Ginoo ko kita gali nga pribadong tao makabiya mga itagbuhatan pagsanong lang sa dakong problema sa atong mga vendors nila nga halos gipahiluslan o gidaog-daog na kamo pa kang gisulduhan gid mo para ana na ninyo ang pundo para naman di ba mo kanaog. But anyway, naa pa may lain. Magpasalamat po tang Ma'am Virgie nga naa pa laing. We hope nga that will be conducted as soon as possible. Kaya ro marisolba ni ug manaog lagi di ana ang atong mga opisyal. Kay kamo may makarisolba igo ra man ning mutabang nga makapadayag ang katawhan kay wa man migawon. Igo raming mga nalipod sa katawan ug inyong daog-daogon ni mga vendors di gid mi kapasagad. Ako na nang giklaro gadto nila, ayaw ninyo gyud daog-daogan ning ato mga vendors sa merkado kini ato makaluluoy nga mga ambulant vendors kay dami kadungog ang makinasuhay gid ta. Panlit na mo ni. Pero palihog in town pwede po ta mag-abusa mga vendors, no? Batang sakto lang pero kana galing daog-daogon na ta. Di gyud katan-aw ng mga abogado si Attorney Prospero, katan-aw ba ni Attorney Lim. Katan-aw ba ni ani? Makinasuhay gid ta.
Sama aning sansan ako naghangyo lang ng sansan nga ila sa nagipasaka. Tinaw kay napay di sa resibo. That is illegal exaction. Hangtod unom ka tuig pagkapriso nimo ang nagpamatud-an ka sa korte. I don't know kung nagpadayon pa ba sila kolekta pagkakaroon. Ang atong punto, there is a bigger problem behind this. Nangitabo ni sa mura na nila siya asuba. This is just a smoke. Mura ni siya aso lang sa dako kayong problema. Napay dakong kalayo. A smoke behind this is a greater fire. Unsa man ang pagpabaya sa atong magpasagad sa atong mga namunuan for 9 years, 10 years na. Ilabi na tingali kipasagdan gibuyuhan mangutana karon asa man kwarta ani unsa kadako ang power sa mga market administrators nga mo multa magbuot kubrahan ti ka dili pwede dili asa man ang kwarta paingon karon kanang kwarta kun ato nang gi-assume matag adlaw nga tag 50 tag 200 ang kolektahon sa mga vendors by the hundreds by the thousands kining vendors sa tibok iligan Ginoo ko pila ka millions na kana. We could have built a modern public market kung tigumo na sa napulo ka to. Pero asam ng kortaha kinsa may pahimulong sana. Asa man na gidapat ko na aman og galing na. Mangutana ta na. Asa man na. Nga ang resulta pagkakaroon wa man gyapon maatiman. Simple ra man dai ka. Ayo karon na nato nabantay nga di ay kining atong merkado publiko dali ang atong mga kadalanan dai sa iligan. Dali ra jud ka ini mahapsay ug tarungon lang pagdala, and it will not take a lot of political will to do that. Ibutan lang sa lugar, tumanon lang ang balaod. Like for example, kining mga vendors na itong nakababag diha sa Chico or nakababag sa usa ka street diha nga agianag sakyanan. Okay. Ang issue din ha, ang una sa tanan kung di man nato gusto sila kaya kasabal ba na. Imagine ang mga vendors na nooy magpatunga, ang mga motorista na nooy magpadaplin. Hassle ba kay na? So, ngano ni nato mabadlong una sa tanan? Ngano di mabadlong sa syudad? Hassle ka is publiko nga nagtan-aw ani. Nga nagkatibulaag nagpamutang ng mga vendors sa ato mga karsada ug daplins karsada. Is because they allowed it in the first place. Gitugot man nila. Pabayron pod. Gitugot nila basta bayran sila. Ana ka simple ba? Gitugot nila naghimo og illegal nga buhat ang atong mga opisyal ug empleyado sa gobyerno. Gitugot man na. And that is an illegal at you cannot contract out a space of a public street. Kung imo na siya i-contract out mo, kubra ka diha, manubag kag illegal exaction, pwede ka kasuhan. Daghan ra bagay resibo ay. Ambot lang nabutam. Imagine ano pila ka kaon sa inyong pusas ana. Dili na pwede. Again, I tell you that cannot be done. Pero dili ako ang imong sulti ana, dapat ang city legal sa syudad. Usara ko kay yanong abogado ug yanong lungsuranon nga nagtan-aw giun sa pagdumala ang atong syudad nga di nagibao. Simple kaayo, governance lang nga simple. Ka simple ana. Okay, unya mo hangyo ang mga vendors, ayaw pa pud taon. Ayaw pud taon mayor, ay pud taon konsehal kay luoy kay mo among panginabuhi. Ka simple ana o sige, di man gyud mo kinahanglan mo nginabuhi. Ato lang isirami. O maghimutag ordinansa sa sanggunian nga atong isira kini nga space di na lang gini paagian mo diha mo tinda mo diha. O so kayan ta mo sabuton tani i-authorize nato. Pero dili kay kanang bukas nga street imo pabaligyaan. Pusas gyud ka ana. Mo nagingon ako, papriso gyud ka ana na mo reklamo ba? Pero is there anybody from the sanggunian o biligan? Is there any mayor who directed these people sa market police nga ayun naghimuha kay illegal na? Wala. Sa kung tanaw ko pa nakabantay niya sa pagbasa na ko ng provision sa market code nga ilang ipakita ka nako monitor niyo. So angay ani magpasalamat dito ni ang mga vendors kay 1,000 man ang silo torni napay preso 6,000. Pasalamat sila ang gipahamtang 50 ra. Oh, okay, with all due respect, dili gid na maunga kuan, dili na maunga panghuna-una because ang makaimposar ni ana ang korte klaro na sa market code, no? But pasabot kung nakakita kag violator diha, paundang nga ug dili mo undang kasuhi. Ayaw pabayra. Kay kung pabayro nimo na wala na kay otoridad nga mo kaso ana niya. Because there is no law that authorizes you to impose that penalty. Kinsay maka-impose ana? Ang korte pa. Di ba? Kaso pa ka dito ato ka sa piskal, mag-istoryahay pa mo dito, human sa proseso,
itaral pa siya kung naagi ebidensya ato sa korte, manubag siya sa korte. After trial diha pa proof. Kung mapruiba nimo didto diha pa by reasonable, after proof beyond reasonable doubt, diha pa siya nimo pwede nga diha pa dili ikaw ang korte na, dili ikaw wala tay we are. Ang problema ni kay gibutang sa atong mga market police ug sa atong mga market administrators ang balaod sa ilang kamot, nga murag sila nay fiscal, nga murag sila nay huwis, which cannot be done. Dako kay nang perting dako kamoy magbuot huwis. Ang market ko nang ingon ang huwis magbuot ana human sa husay. Kamoy may na lang gani base sa sunod ug di gini mabadlong. Pero na tingali sila na tingay mo bilanggo dito ani eh. Di na buhian kay nagtuo sila kurti na sila. Di na siya mao. Mo ning naghangyo lang ta ibutang tawo na nato na sa lugar. Please tingog mo bi mga taga City Hall. Ngano gipasagdan man ninyo nang ingon ni ana for 10 years. Ginahimo kana nga anomalya o illegal nga buhat mismo sa ato mga personal sa City Hall sa EDMO nga walay nakabadlong. Grabe naman pud na. Uy. Mao nang ingon ni ini di ay ang illegal ingon na nakita ginako ang hinungdan. Ngano ang atong mga karsada haskan hasula daghang mga vendors gababagway ang suliran ang atong namunuan. Wala mo hatag direksyon, wala mo patuman sa balaod. Wala ta magpasabot nga papahawaon ang mga vendors. Ang atong giingon ipahamtang ang balaod. Magkasabot ta uting sinad-an taning karsadaha. Let's have an ordinance closing this road. Dinhi mo maninda, magsukay ko ninyo. Wala problema na. For as long as dili na siya dalan nga gigamit, okay na siya. Or maybe sa kadaghan-daghan na sa mga sukay nga gibayad sa atong gagmayng mga negosyante, nganong dili man ta maka-relocate nila, di ba? Kadaghan kay minilyon ang pundo nga atong gigunitan diya sa City Hall. Ambot asa na paingon gikan kana sa singot o pag-anto sa gagmay ug libuan nato ka mga gagmay vendor sa Iligan nga inyong gipasukay. Inyo pang inon mga ambulant vendors man mo. Wa gitay dignidad sila. Pigi pabayad ninyo. Pagkatinuod pati dako ang kwartahan na. Pagkatinuod karon 10 years. Asa man na? Nganong dili man ta maka-appropriate og kwarta sa sanggunian? Number 1, paghimo og usa ka public market nga ma-accommodate nita ng ambulant vendors o area baka lang kanila. Ngano man nga naa gi-appropriate natong panahon nga wala pa masuspended sa mayor siya. Inyo man ang gikuha diyan mo ingon lang dayon mo. Ingon dayon si acting mayor Marso ay privatize tani, privatize sa Ginoo ko. Asa pa man taon kasunod ang atong mga ambulant vendors sa merkado? Ahap man taon ni sila mahiluna kung private na. Perting nuuya sa mga gagmay magtitinda sa Iligan kung na mag-operate ana private. Dako na kayong bayronon ana. Ang ato ba nga kadako ka inyong utang sa mga vendors sa Iligan? Grabe matag adlaw na. Imagine usa lang kagamay kaing vendors nga halos taon mo kita lag 50 pesos matag adlaw. Nagbayad ninyo ana atag 4,500. Kay inadlaw adlaw 50-100 inyong ginapabayad diha sa iyang panindas karsada. Luoy kayo. Layo bang vendors diha magkuan kana na ako ni vendors pa diha kana bitaw kabantay mo anang nigo bitaw luoy kayo magdag nigo magdaog nigo magdag lamas. Muingog ay gyud pundo diha kay mo pundo ka. Lakaw-lakaw jud ka, once o pundo ka, sukayan ti ka ba? 50. Sukayan ti ka, ay pundo, so sige tawag lakaw-lakaw. Imagine mo mo ginansya ra biya nag 30, 40 sa kadlaw, sukayan mo 50 kumuhunog tindo, lakaw-lakaw. Haskan pa ipa in taon. Uy, grabe maluoy na malampod in taon ta. Domingo ron ha, maluoy. Gamay na malang in taon pagka-Kristiyano sa atong kasing-kasing. Mga namunuan diya sa City Hall. Palihog. Luoy kasi katanan. Ngano man nga di man ta ka-allocate ana pagkadako usbo nako dako kay pundo nga nakuha nato milyon gikan sa mga ambulant vendors nga adlaw-adlaw ninyong gitikbas. Year 2008 pagod ko nun na attorney. Sobra pas 2008 nang 2004 pa na nang nagsugod. Dugay na kayo. Grabe nang nini. Ang resulta ana karon ngano man di pa ta ka-appropriate para nila. For example, ipahinon ang fuglang dapit. Nga dito okay gi-authorize dito bahala mo namong musukay dito ya sa atong pagpahiluna dito ato silang agakayon sa kadako-dako sa kwarta nga ilang gitampo pila ka millions na kada billions sa tingala ang gitampo nila ngadto sa panudlanan sa Iligan nganong di wala man tay programa like macrofinancing di ba nganong di man ta maka-appropriate og ordinansa for budget for example okay let's appropriate 5 million o 10 million para ato ning ipahulam no ato ipahulam ni ato ning pundo ibutang nato 10,000 o 5,000 baka kada ambulant vendors i-register na siya para magtinaro para mabutang sa lugar o unya
ato lang pahamtangan og legal nga interest instead nga interest anang 5-6 o 20% kaluoy kasi katana adto na ang ginansya mo paingon sa ila dinhi lang legal lang nga interest anyway bayaran man nila sa gobyerno di ba dako kitag tabang sa ekonomiya dili lamang sa atong mga vendors kundi sa ekonomiya sa iligan nganong dili man na mahimo nganong wala may huna-huna nga ingon ni ana nga naa sa sanggunian nganong wala may huna-huna nga nag-initiate ni ana sa office of the city mayor asa naman ang atong kasing-kasing wala kong hangyo ba kamay lang taon binya these people does not even deserve kuan wala dili nga ito na ingnon nga angay silang atamanon angay silang bayaran sa dako kay nilang natampo alang sa panudlanan sa syudad kining atong mga ambulant vendors asa atong kwarta gitampo nila ibalik to gamay nila basta gamay lang pagtabang nila nya karon inyong ihikaw kuhaan pag inyong budget kay i-privatize asa naman kasing-kasing ana na hangyo lang ni palihok yung taon mayor acting mayor Rudy Marso asa namang better iligan ana kung kamuray magbuot-buot diha makalilisang na inyong hiring diha di ba casual consultant ambot lang way mga pulos na ng uban kay nagapalpak ng proyekto gibalik ninyo kuha gibayran ninyo tagdagko kayo job orders ambutahan ang trabaho na nga wa gina kinahanglana inyo man ang prerogative kay kamo man pwede ha namunuan no bahala na mo diha okay na mo pero kung maka-appropriate man kay imong ingon ni ana tagai pud in town ninyo og pag-atiman og appropriate pud mo gamay para ni ining atong kabus nga mga magtitinda nga inadlaw-adlaw nga nagtampo og nagsagubang sa balayronon para mabuhi ang syudad sila man inadlaw-adlaw buhis diba saunan ka anang 50 pesos matag adlaw 200 pa imong ibayad mo malipay na lang kag makaginansya kag 50 pesos tikbason ka sa syudad og 50 kamong tanan diha pila ka hundreds ng ambulant vendors unsa kanako ang kwarta asa ng kwarta ha karon please account mao na ibutang lang nato sa lugar pero di mabutang sa lugar ay jud di pud nato ma-blame nga naay mangreklamo og naay mo kaso nang nini ang problema di attorney sa akong analyze bitaw kay maintain man gyud ko diya ang problema di ana ang tubag din na sa taga-market nga mga pulis nga balaod gikan sa taas ang akong analyze og balaod mang galing gikan sa taas dapat unta dili na maong balaura kay ngano naa may area nga illegal ngano man gyud ila man ipabutang para gyud makoleksyonan nila og naa pay area nga dili ka maninda tungod kay na kay utang sa 5-6 wala pa kakabayad mawala ka kay wa pa kakabayad. Sige, okay. Papulihan nila. Mr. San Ramos, San, nalawag man San, usay kasulti nimo. San, go ahead. Mr. Ramos, go ahead. Sa imong katinawan nga mong gisabot sa mga vendors ba? Naminaw ba mga vendors diya sa? Naminaw ba sila? Kusog na po rin, karon sa market, kusog kayo na. Sige. Nalipay sila, nagmata sila sa balaod ba nga, ang balaod ay wala na katugot pag pangulikta nila buhis. Okay na, dili no. I mean, ang akong pasabot sana, let's qualify, iklaro na to ha. Kino yung mga extension nila nga nag-occupy sa karsada? Kano sa karsada? Kino sa karsada sa road o pero kaning mga extension da sulod sa merkado, na may market code, di ta mo question ana. Pero kanang nga nakababag sa karsada nga mga extension, dili na pwede gud ug dili labaw pang dili pwede nga pabayron sila ana. Mao gid ito nga ila man gila ra asan sa gawa ila na ang gatil. Kana mo dako kay illegal muna ako ingon nga kining inang gilahimo every act of exacting amount labi na kay nagresibo sila is a separate crime of illegal exaction. Umom ka tuig ang maximum nga silot ani kung dunay mo reklamo. Pero depende na sa reklamo kay ako di ko reklamo ana ba. Kaya kung nakita nga dili problema kay luoy kayo ilang ginodlob ang atong mga market police ug ang atong mga market administrator sa pagkasubo kay confused man wa man direksyon wa man tagay sa tong instruction. Dapat ang city legal dapat ang mayor ano mo mao ni. Pero wala man. Saon man na. Magiging tani ang katawan diri sa merkado sa market diri murag na tagbaw sila murag na sabtan nila ang balaod ba nga dapat diay sa sulod na sa merkado dili na makadaot na sa publiko ba kanang ang halos na ang truck di nakaagi ba mao gyud ang resulta diya palitan daghan naman jud kay ang vendors unya ka mga vendors na pila ka tuig na biya nang nag-abono sa gobyerno di ba asa na portahan naman kato na lang portahan dili ta mangita og laing appropriation sa ubang mga buhis kato na lang gastuhon ko para pagpahiluna sa mga vendors. Muna itong hangyo. Naghatag alternatiba.
Nga mo yung tama yun sila. Unsa man naron Atty. Kim ko nga wala man tay kapulnaan. Sa kada ako sa budget sa Iligan, 3 billion. Wala ta ana. Sa kada ako sa pundo nga gihatag sa atong mga ambulant bundos. Sukay matag adlaw pila na ka milyon ni i-account ninyo ni sa pila ka katuigan ninyong gikolekta ni gikan sa atong makaluluoy nga mga vendors. Ibalik lang gamay. Ibalik lang gamay para mapahilula sila. Mao atong kuan diri, mao ni atong direksyon hangyo nga ipahilula lang. Kay dili ang makaluluoy man gud nga ingon ini si kanunay lang nilang hinuong gatasan ni atong mga vendors. Unya hinuon nilang gatasan mao nagsagubang sa pundo sa gobyerno pagkaingon pag yung ambulant vendors walay dignidad ba? Walay dignidad. Magtuon na sa street vendors man mo. Kung unta kanang ilang gitampo-tampo puno naman day katuig ka dakong kwarta ana gihimo unta nagmerkado hawr unta ga kontrata unta area para nila pero magbutang sila sa lugar naghatag unta og microfinance loan para nila ang atong namunuan karon diya sa City Hall pagkahayahay unta unya sa atong mga vendors unya pagkahapsay unta sa atong mga kadalanan di ba? Magid attorney. Attorney, saan mo kuno ninyo mga vendors yun? Saan mo kuno wala mag-claim merchant pasyo na attorney, wala kuno lang mga inana ba? Mo na problemasan kasing-kasing. Pasalamat sa mga vendors sa imong programa na hayagan sila attorney sa balaod na hayagan sila kay hindi dia kasagaran yung mga vendors attorney. Gamay rin ako inexpila din, mahadlok sila ng mag-implement sabi na kay uniform pa yun. Basta nasayod na sila nga naay bantay justisya din ha, organisado na din ha. Nasayod na sila nga naay mga abogado nga mulaban nila sa panahon nga daug-daugon sila. Apan maulagi ang ilang balay renon lang kay may bayad ni mga abogado ha, sundon lang nila ang balaod. Dili na punta makasaway. Tony, ini ko mo territory mo kawag mo buto niya. Salamat kay Tony sa panahon nga imong gihatag namo mga vendors ha. Salamat kayo. Salamat kay Mr. San Ramos ug sa mga vendors diha sa public market. Salamat po kayo sa inyong pagpaminaw. Nang nini, dumog nimo. Okay na to nang nini. Ako dili pa ko okay anang ilang ipangbuhat di attorney kay nga nuluoy kayo ang mga katawan. Usahay lagi bunluto na nila dina may nga yabuang isda pangwaw nila dili na nila balik. Ingon ana basta di ka kabayad. So mauni nang nini. Di na ato ipadayon ni. At ipadayon nato din sa context nga mangita tag alternatibo solusyon. Dili ta gustong mapasakag sumbong ha, mao ning gahangyo kay kong San Ramos ayo sa tong ipadayon pero iyahan na ng prerogative no. Mudaghan gining kasuha ba? Kanang magpadayon mo anang pangulikta ninyo di mao anang karsada nga inyong kolektahan isyuhan pa ninyo resibo mudaghan gyud ambot lang magkabulingit gyud mo ambot lang adto na gyud tingin mo punita sa adto na mo punita tingali bilibid tingali anang kalaki ninyo pilak every count nga mangulikta mo diha sa dalan inyo para bang resubuhan di dali ra kay ma-prove 6 years maximum ana nga silot illegal exaction na tingala lang lagi kung anong wala may city legal mga abogado sa City Hall nagsulti ninyo nang wa may mayor o konsyal nga nagsulti ninyo ana illegal na but pasabot wa gyud tagda in town ang kahimtang sa dagko kayo sila collection attorney pero ang CR I don't know CR ang CR attorney ang tinuod yun na magsago na lang babae ug lalaki ug buksan manggaling nila kadali ra na ay akong gireklamo din na unsay tubag barado kuno dito ga kinahanglan pang-usbon ang building kanu sa pa man nga daghan man kay kwarta pila ray pagkaalot ana diha ana daghan tarbante og manguwa sila mao ginang problema dagko koleksyon nya ang CR nila loy. Ato lang tawagag balik si San. Ako lang klaro San. Nagapangulikta pa ba sila karon di askarsada sa mga vendors? Klaro lang nako San. Nagpangulikta pa ba? Nagpangulikta pa gyapon sila? Nagpangulikta pa ba gyapon ang EED mo diha karon sa atong mga vendors sa karsada? Ang sa karsada attorney lagi yung tangan sa merkado ilang ipadayon pero okay. Murag mo reklamo po sa merkado nga mo ang gamay medyo brato ba sa gamay kay kung 50 pa murag bukas ra. Istoryahan lang at manon lang unta so giundangan ang dalan so to hapsay natong dalan dia. Pero ang karsada attorney ila na yung giundangan kay nakasabot lagi naman nimo karon nga Supreme Court na dili pwede sa tabo. Sige sa ato ni ipadayon. Pero mao lagi dili na taman dapat mo intervenir ang mayor ang sanggunian unsaon pagpahilula kini nga karsada. No? Kay the alternative there is that dapat wala gid sila sa karsada, ibutang sila lugar nga dunay dignidad, plastar pud sa ilang negosyo. Mao na insaktong pag-atiman sa gobyerno sa merkado. Mao ni ang kasing-kasing sa ekonomiya sa usa ka LGU ba? Nga hindi man na matan-aw.
Una atong problema Okay, palawag. salamat din nga mga abogado ba nga inanag kasing-kasing ba para ni sa mga attorney para po ni attorney pero sinana ba mga maayo bitong panguna-una ana sakto na attorney. Sige san. Padayon nato ni ang atong pagpakiglambigit sa Edmo nila tanan diha. Base naman lang paminawon ta sa mga namunuan karon. Attorney na. Okay. Asa ni taman ora sa attorney kay tapos na. nung baling ko laing monitoring ba sa ora sa taman? Manasan. Kay tumana ni Ron, tawagan tabi to kagbalik. Sige lang san, all the time matag adlaw na ang tingog sa iligan. Matag gabi gikan Huwebes na ang harana sa hustisya. Aron ang masa ang mga kabus madungog ug makatingog. Mao na ni tuyo ani to empower the weak. To give voice to the voiceless sama sa mga vendors makatingog ta. Sige san. Mao gyud. Attorney, salamat dito. Nagpasalamat sa mga vendors dito, attorney, nga nahayagan na ang mga tao diri sa kasada nga bawal gyud mo bayad. Gyud mo padagin mo mura nakabantay na pud sa kay wa naman sa mga ulikta pod mura wa man kita. Pasalamat pa sa Edmo no, naminaw. Salamat gyapon. Pero dili ni matapos diri manlingkod ta ug unsaon, di ba? Sa na to nga mahiluna ang atong mga vendors. Buhat na nga solusyon, that's good, no? Giundang na ninyo ang illegal o kriminal nga buhat na kriminal. Pero padayon ta aron ato maisgutan unsaon nato ni ato mga vendors nga mahiluna og ayo nga mga tawo nga naidigdida dili kay tikbasunon lang sa atong local government pabayron matag adlaw unya digid serbisyohan. Bitaw. Thank you, attorney. Daghan gyud salamat attorney sa panahon. Salamat kayo. Salamat kayo. Attorney. San Ramos mao toy atong gilabanan nga gidakop lagi ang taon. Dapat attorney ipaabot na gid ni dito sa City Hall sa Sanggunian ug sa Mayo. Tawagan nato nang nini sa sunod semana tawagan nato ang atong kinahanglan jud na dito. Mga official sidod aron makatingog sila wino nga naminaw sila pagkakaron. Tawagan mo na mo. Magtinabangay ta ani di ta mag-away. Amo lang mura lang bugat amo tingog diri kay dako na mo ni among tingog kay way tingog ni ato mga vendors di madungog. Amo gining dakuon para kunuhay ligon. Ana ba? Mo bitani usay si attorney Kim ko usay bugat kay ministorya. Dili na tuyo na ko nga bugat gibugat ko na tungod kay ang akong gi-represent nga mga sektor nga kabus halos di katingog para feeling nila muaway gyud ta ligon gyud ta because that's democracy. Ang kinabag-ang katawhang kabus ligon dili kay paymos lang og daog-daogon lang. Sama ni atong nahitabo sa atong mga vendors diha, mga ambulant vendors sa mga merkado na to. Again, happy priesthood anniversary, Father Nasir Saragosa. Di po ni katanaw, Father Nasir. Ampo tani, ampo na itong kahimtang sa iligan. Nang nini, watay panahon. Yung buntag sa tanan o padayon ka ng mga reklamo din sa sidewalk vendor sa market. Hanto na usab ugpa sa magtakna og samang istasyon, padayon nga mutingog ang mga kabus. Padayong mutingog ang mga dinaog-daog dinhi sa tingog sa iligan. Inyong debate si Attorney Vert Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon, Tingog sa Iligan. Pagkadaghan sa nahimata nga nangandoy pang matulog kay matamis pang magdanggo sa mga dili tinuod ang saksi sa kamaturan mupiyong lang kasagaran umaantos lang nga pasipan ang gugma ug ang kangayan buta kita sa pagpakabana buta kita sa luha ugnay pulos ang hayang sa ating mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Uy, lampara, limpyuhan ako ni. Hala, Jenny! Sa imong wish? Mahintag mo na kong himsog ng anak na ako. Makaubot-ubot, ihatag na ko na niya ang Cerelac Sachet. Hala, perting gamaya. Kamay pero puno sa sustansya. Iron, protina, calories, vitamina, isagol para masigo sa iyang gamatoy na tiyan. Nahala sige, mubalik na ko sa lampara. Kasigo ka, anak? Ipasigura na ako akong kaugalingon diri!
Cerelac, big nutrition for small tummies. 10 pesos SRP ra kada sachet. This product is not intended for babies 6 months of age and below. From Nestle. Ang saktong timplang joy pildi ang duha ka bareta nyo. May lang ibukbuk mo aron walay awas kini. Sa saktong kontrol sukat karon. Joy na sa ako sa saktong kontrol daginot pa sa duha ka bareta. 10 pesos na joy mo joy. Price based on SRP. Sa tamang control, matipid pa sa 2 bareta ang 10 pisong Joy. Han, bayaran na naman ang tuition ni Bunso. May naitabi na ako. Kaya mo yan. Pa, kailangan ko na po ng bagong uniform. Patahi tayo sa Biyernes. Mahahanapan mo yan ng paraan. So, are you ready for the presentation? Anytime, sir. Tibay lang yan ng loob. Itagay na yan. Ang Tanduay, may lakas na 160 years ng pinaghuhugutan. Oh, isang round pa! Cheers! Derek Ramsey po, naniniwala sa tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang duda sa sarili, gawing tiwala sa sarili. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Bossing po, sabi ni Sarah kay Susie. Sa 6 pesos, 6 sa sulit ang Tide 6. Sabi ni Susie kay Sam. Sa 6 pesos, 6 sa sulit ang Tide 6. Sobrang saya nila kasi. Sa 6 pesos, 6 sa sulit ang Tide 6. Todo puti sa new Tide 6. Bossing sa kaputihan. SRP ng Tide 6, 6 pesos lang. Basta Floor Wax, Star Wax. Abay, misis, ating pag-usapan floor wax na pinagkakatiwalaan. Star Wax, kintabay to the max. May waterproof formula, kaya mabuhusan man ang tubig, kintab pa rin ang sabi. Star Wax, kintabay to the max. Isang punas lang, kintab agad sa Star Wax. Kaya si misis, ang saya to the max. Star Wax, kintabay to the max. Hindi pa amoy gaas. Star Wax, kintab ay to the max. Sa presyong Nax. Star Wax Floor Wax. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na ito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique na bibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asasama sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako si Rod, nangingisda. Pabuntag pa lang, paspas na aron daghan og makuha. Sa pagduso sa baruto, Rad, dali! sa pagbira sa lambat. Rad, birang! Mauna adlaw-adlaw ako, garevi conforte. Uhi na dugo, ligon na bukog, mabaskog na maskulo. Na itudo na kusog. Mao ako nakuha, dili kuwang. Ako si Rod, Revicon man. Revicon Forte, 425 lang ang SRP ng kada tableta. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na ito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique na bibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asasama sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Basta Floor Wax, Star Wax. Abay, misis, ating pag-usapan floor wax na pinagkakatiwalaan. Star Wax, kintabay to the max. May waterproof formula, kaya mabuhusan man ang tubig, kintab pa rin ang sabi. Star Wax, kintabay to the max. Isang punas lang, kintab agad sa Star Wax. Kaya si misis, ang saya to the max. Star Wax, kintabay to the max. Hindi pa amoy gaas. Star Wax, kintab ay to the max. Sa presyong Nax. Star Wax Floor Wax. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
tungod kay finally 750 na lang ang one wash clean sa Ariel. 750 is based on SRP. Finally, 750